Okay, so this video gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Scorpio para sa May 11 to 17. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung di mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video may link para mapanood mo to. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At for private reading spell works, message mo ako. Friday till Sunday, nasa Oh My Gulay tayo sa Session Road for face-to-face reading. So, progressive readings to meaning mararanasan mo pa or ma-express mo to reading na to in additional na mga 3 to 6 more weeks. So, medyo matagal-tagal din. So, ano bang ina-expect natin, Scorpio? Well, we have here una is the Ten of Swords. Okay, so ano ba yung mga... Manghiram tayo ng term sa Theta Healing. Meron kasing term doon is yung limiting belief. Ito na. Ano ba kasi yung mga paniniwala mo na talagang pumipigil sa'yo para lumago ka? Ano ba yung mga pamahiin o mga paniniwala na parang yun yung pinangahawakan mo na, ay, kaya kasi ganito, ay, yung mga example, yung mga tipong, uy, bawal maging sobrang masaya kasi baka mamaya may kapalit siya sobrang lungkot. Ayan. So, yun yung mga bagay na, actually, hindi lang siya limiting belief eh. Parang pwede mo na siyang tignan as self-cursing. Eto yung mga i-address ng universe sa'yo. Kasi, meron tayong tinatawag na law of attraction. Kung ano yung nararamdaman mo, ano yung iniisip mo, at anong sinasabi mo, yun yung mangyayari. Kasi ina-attract mo siya. So, doon ka i-address ng universe ngayon. Doon siya magbibigay ng, sabi natin, ng healing sa part na yon. So, it's like reconstructing you para magkaroon ka ng ibang mindset, magkaroon ka ng ibang outlook sa life. Kasi your mind is a very powerful thing. Andoon na diyan nagsisimula din yung ating creation. Andiyan nagsisimula ang ating manifestation. So, medyo doon ka titirahin ng universe. Now, next natin is the Page of Pentacles. Although the universe would love to provide you growth in your finances. Ayan, congrats. Andun kasi na may mga minor things ka na kailangan mong i-address. So, ano po itong minor things? So, andun kasi na you need to free yourself from utang. So, andoon na sino bang wala may utang, di ba? Marami sa atin na may kailangang bayaran. So, the universe, andoon na if gusto mo mag-open siya ng way para magkaroon ka ng additional finances, kailangan i-divert mo muna yon doon sa mga atraso mo kasi ito yung magbibigay sa'yo ng financial freedom. Yun yung maling mindset ng mga tao na kailangan mas marami kang pera para masabing financially free ka. Actually, yung mga taong walang utang, sila yung may financial freedom. Yun yung gustong gawin ng universe sa'yo. To free you from any financial obligations mo na siguro buwan-buwan na binabayaran, ganyan. Doon ka muna aayusin. Kasi once na zero out mo yon, you have freedom from it. At andoon na, from there, kapag na unti-unti mo na-free yung sarili mo, unti-unti din, tatapatan ng universe yun para yung finances mo is mag-grow din. So, it's a decision na kailangan mong gawin. Now, we have next is si Knight of Wands. Alam mo, madami nagtatanong sa inyo, lalo na yung may mga rising Scorpio, na tama ba itong ginagawa ko kasi parang wala akong nakikitang growth eh. Kailangan pa ba i-continue to kasi parang hindi naman lumalago, wala akong nakukuhang balik. I'm here to tell you, yes, tama. Andun kasi na parang ganito siya eh. Mas malaki kasi yung, kumbaga sa isang banga, malaki yung banga na pinupuno mo. And it takes a lot of effort. Pero pag napuno mo yung banga, ang laki, kumbaga, ang laki na na-save mo, ang laki nung makukuha mo. So, same thing din dito, sabi ng cards, do not doubt yourself. Huwag mong isipin na hindi mo na kaya, na wala ka nakikitang improvement. Sa ngayon, oo. Kasi ultimo ang halaman, pag tinanim natin, di ba? Mag-uugat muna yan. Hindi naman yan biglang tutubo para mamunga. Hindi naman siya pang short term. Kumbaga yung ginagawa mo, kung ikukumpara natin yan sa halaman, hindi naman yung munggo yung tinanim mo. Pwede natin siyang tignan na parang ang tinanim mo dito is mangga. So,
ang bilis may ma-harvest ka agad na munggo, pero andun kasi na 'pag binenta siya 'di ba sa palengke, kumpara magkano bang kilo ng munggo sa kilo ng mangga, 'di ba? Yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe. Now, a lot of you guys with the Four of Wands, well, siguro sanay na talaga tayo dun 'no, na lumalaban kayo mag-isa, you feel na wala kayong kakampi, wala kayong matakbuhan, and parang hindi niyo na alam din yung salitang pahinga or sandalan. Kaya gusto ko yung ano, I think makaka-relate kayo dun sa kanta ni Casey Tandigan, yung Sinong Magmamahal Sa'kin. May part nung lyrics dun, ang tanong niya, kanino tatakbo ang takbuhan? Kanino sasandal ang sandalan? So, yun yung emotions, ang daming may emotions sa inyo ngayon ng ganito. And andun kasi, isa sa mga reason why hindi niyo din nagagawa or nandun kayo sa situation kasi pinipigilan niyo yung sarili niyo to also receive love from people, not just your family. May mga tao na gustong ma-involve sa life mo. Pero siguro kasi nga strong yung dating mo, especially if you have a Scorpio rising, very evident sa mata mo na nandoon na very piercing nga daw yung mga tingin ng mga may Scorpio rising. Andoon na ano, na akala nila kaya mo lahat. Ang tingin nila you're strong. Pero hindi kasi nila nakikita yung struggles mo. Alam mo, time naman na magsalita ka. Time na magsabi ka ng saloobin mo. Time na din manghingi ng tulong. Now, with the Six of Cups kasi, nagigets ko naman na parang nasanay ka kasi na ikaw yung nagbibigay ng tulong. Nasanay ka na ikaw yung nandyan para sa iba. Hindi ka nasanay na nagkakaroon ka ng utang na loob. Hindi ka nasanay na humihingi ka ng tulong mula sa ibang tao. Pero iba na yung mga panahon ngayon. Andito na since pumasok nga si Uranus kay Gemini, and isa ka sa mga magiging blessed in the next 7 to 8 years because of this. This is a moment for you to establish na mabuild mo sarili mo na, hey, pengin tulong. Kasi may mga tao willing to be near you. Even dito sa next card mo, si The Chariot, although tungkol siya sa mga movements, yes, there will be some short travels para sa inyo. Connected din siya sa zodiac sign na Cancer. In Cancer, it's about family. Ang fourth house po, it's about that structure in our life na importante. So, it's also about our ancestors. Tungkol siya sa emotional security. Dude, huwag kang mag-atubili. Kilala mo naman yung mga pwede mong matakbuhan. Actually, nakakatuwa nga sa'yo kasi yung tulong na hinihingi mo is not based on finances eh. Andoon na yung tulong, gusto mo lang makahinga, gusto mo lang may masandalan saglit, gusto mo lang may mapagsabihan para yung bigat na bit-bit mo is maibsan siya. Talk, magsalita ka, ha? Willing kami makinig. Now, ang dami sa inyo, you want to resolve your problems very fast. Alam mo pag nagsalita ka, mabuungkat mo din yung solution. Kasi the temperance, it is connected din sa sign ni Sagittarius. Sagittarius is about the high level of learning and philosophy. Hindi mo lang kasi mahanap talaga yung mga sagot, hindi mo lang maungkat yung mga kailangan mong gawin dahil natatabunan siya nung mga binibit-bit mong emotions. Kapag andun yung point, nagawa mo na ma-release mo yung sarili mo from it, doon na maibsan mo, mabawasan mo yung dinadamdam mo, the universe will, andoon yung point na ma-discover mo, ito pala yung solution. Actually, alam mo na yung solution eh. Andoon lang na natabunan lang talaga. And this is the time to have it release. Ngayon, ang deity sa kasama mo is si Vulcan, 15, diligence, humility, and a wish to forge, and si Mercury. Gamot ay laging bago. Number 3, travel, communication, and a wish to adapt. So, andito yan. Of course, and nga, nabanggit natin may mga travels na parating din, may mga movements. Now, the cards, yung mga deities mo nagpapaalala na this is a time
para din na i-build mo na yung part na you need to trust, learn how to trust. Mahirap, yes, pero kailangan. Alam mo ba na personally, para sa akin, yung mga tao na marunong humingi ng tulong, yung tagang kailangan ng tulong, sila yung talagang malalakas. Kasi ibig sabihin nun, nagawa nila yung mga lahat ng possible nilang gawin, na exhaust na nila. Andun lang talaga na kinapos lang and kailangan ng konting boost lang. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Subscribe, like, and share. Private readings po, spell works, you can message me. Friday until Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo for face-to-face reading. So maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. Baguio City here. Have a great day. Bye for now.